time na binaril niya po si Angelica, ay magkakausap po ito sila Kashing, Joshua Kashing at saka yung kaibigan nilang drug driver at saka inabutan po niya. Kaya po pinagbabaril niya po ito. Ang kinaso po natin sa kanya, sir, ay 3 counts of murder po. Bakit po nagawa yung krimen? Crime of passion po. Itong suspect po natin, sir, ay meron siyang 4 na warrant po. 2 carnapping at saka robbery po, sir. Naging top 3 most wanted din po nila yan doon, sir. Isa po siyang awol na Navy po. Pag lumabas na po yung warrant, bigyan niyo po kami ng litrato para i-flash po namin sa aming mga social media accounts. Bigyan niyo po sa amin din yung inyo pong telephone number dyan, Teniente, para makipagtulungan kami sa inyo, magbigay ng information, sakali man may magbigay sa amin ng tip tungkol sa kinaroon ng taong ito. Yung pong suspect na dating Navy, kinilala sa pangalang Julian Paning Batan Jr. aka Jimboy. Yes po. Nandito po ngayon sa studio. Mamaya makikita niyo po siya. Siya po ay kusang sumurrender. Tumawag po siya sa RTIA at sabi niya willing daw siyang sumurrender, pero nagbigay siya ng kondisyon na gusto niyang magbigay ng kanyang statement. Of course, ialaw po natin yan. At nakaredy na rin po yung PNP na siyang sasalo sa kanya, PNP Taguig, kasi doon po nangyari yung krimen. Magandang hapon sa'yo, Jimboy. Magandang hapon din po, Sir Senator Rafi Idol. Tay, magandang hapon. Magandang hapon din po, Senador. At kami po ay nagpapasalamat sa inyong tiwala sa amin. At bilang kapalit sa tiwala na yan, sinisiguro ko po sa inyo, Tay at Jimboy, na walang mangyari sa iyo, na you will never be manhandled by the authorities once na na-turn over namin kayo at papasama namin kayo sa aming reporter para maging maayos yung proseso sa pagsuko mo. Salamat sa iyong tiwala sa amin. Maraming salamat din po, Sir Idol. Gusto mo rin magbigay ng salaysay. Yes, sir. Hindi ka namin pipilitin. Option mo yon. Kung gusto mo, of course, pagbibigyan kita. Yes, yung bang gusto mo magsalita? Ay, sir. Sige, go ahead po, sir. Gusto ko lang sabihin, Sir, na kaya ako nagawa lahat ng krimen na yun, Sir. Nang dahil sa kanya, Sir. Simula po kasi nung nagkasama kami, Sir, inapak-apakan yung pagkatao ko. Okay. Hindi niya ako nirespeto. Binigay ko lahat sa kanya, Sir. Minahal ko siya, Sir. Pinapili niya ako, Sir, kung siya o trabaho ko. Kaya ako nagkakaso ng awol, Sir, dahil siya yung pinili ko. Paano dumating sa punto na kailangan mong pumili? Sabi niya, Sir, na sa Mindoro na lang daw po ako, na gusto niya ako palagi makasama. Pero pwede naman po kayo tumanggi, di ba? Siyempre, kayong lalaki. Pwede naman sabihin, hindi. Pwede naman tayo magmahalan, pero kailangan ko pa rin ipagpatuloy ang trabaho. Kumbaga, Sir, Sir, sa pagmamahal ko sa kanya, Sir, kaya ako nagawa din, Sir, na sumunod sa kanya dahil pwede naman, kagaya ng sabi niya na pwede ako maging bata ng mayor sa kanila. Mag-apply na lang doon. Doon na lang kami, magnegosyo na lang kami, Sir. Okay. So, mas pinili ko siya, Sir. Gusto niya, Sir, palagi kasama ko siya. Kaya lagi akong bumabiyahe na kahit duty ako, galing ako ng Cavite City dati, Sir, no. Active duty pa po ako. Lagi akong pumupunta sa kanya, bumabiyahe po ako ng Cavite City to Mindoro. Lagi ko pong ginagawa yun, Sir. Kahit na wala akong pera, naubusan na ako, nag-uniform ako, Sir, para lang mapuntahan siya, malibre ako sa barko. So, ibig sabihin, ginib up mo po yung karir mo, yung pagiging sundalo mo, Yes, para sir. lamang mapagbigyan siya doon sa kanyang kagustuhan. Ganun po ba? Yes, Sir. Okay. Ano po naging kapalit noon nung ginawa niya yon? Wala, Sir. Niloko niya rin ako, Sir. Paano po niya nasabi na niloko? Kasi, sir, ako yung magsasalita on her behalf. Kung Yes, nangyari, sir. ako yung biktima. Kasi di naman pwedeng magsalita yung biktima, wala na siya ngayon. Yes, Sir. So, sabi niyo, niloko ka. Yes, Sir. Wala naman nung panluloko doon. Sinabi lang niya sa'yo na huwag ka na magtrabaho bilang isang Navy. Dito ka na, gawing bata ka na mayor at sumunod ka naman sa kagustuhan niya bilang pagmamahal sa kanya. Wala akong nakikitang panluloko doon on her part. Nung naging kami, Sir, niloko niya ako. Kaya ako po nasabing niloko niya ako, Sir. Dahil kahit kami, Sir, kami na, Sir, pero nanlalalaki pa rin siya. Nakikipagkita pa rin siya sa ex niya dati, kay Oli de los Reyes. Nagkaroon ulit sila ng contact na nanggaling siya ng Japan dati nun, Sir. Nakikipagkita pa siya dun sa first boyfriend niya dati, Sir. Hanggang sa magbo-birthday ulit yung anak niya, nakaka-chat niya yung tatay ng anak niya na may plano sila. Okay. Kaya dumating sa puntong nagalit din ako, Sir, na upakan ko yung tatay ng anak niya. At yung kuya niya, Sir, na alam na ganun na yung nangyari sa akin, Sir. Wala lang sa kanila, Sir. Tapos, bago kami magkaanak, Sir, may anak na sana kaming kambal, Sir. Nagpadala pa ako ng pera nun dahil sabi ko alagaan yung bata. Kaso ang ginawa, Sir, pinalaglag nila.
Kakuntsaba yung nanay niya at saka yung ate niya na nasa Japan. Teka muna, napakabigat po na akusasyon yan. Yes sir, kahit po anong mangyari sir, nagawa ko na pong pumatay sir ng dahil sa kanila. Dahil sobrang galit ang meron ako sir. Hindi ko pinagsisisihan ng ginawa ko sir. Oh. Okay. Dahil lahat binigay ko sa kanya pagmamahal. Lahat sir. Kaya po ako pumunta dito sir para gusto ko lang sabihin sa mga tao kung anong dahilan ko kung bakit ko ginawa yun. Pero anong pa man po yung kasalanan niya sa inyo, hindi pa rin po sapat na dahilan. Wala pong sapat na dahilan na mabibigay kayo to justify the killings. Yes sir. Kasi po 3 pong buhay ang nawala. Kaya ako naman po nadamay yung dalawa sir. Kasi noong time na nagkita kami sir, isa lang ang hinihingi ko sa kanya sir. Yung salitang sorry. Pero tinawanan niya lang ako sir. Hanggang sa dumating sa point na pinatapos ko siyang kumain kami. Dahil ang gusto niya daw, kakain daw siya ng pares, mga tumbong soup, mga ganun sir. Dahil yun lagi ang pinagluluto ko sa kanya sir. Dahil nagtayo po ako dati ng parisan sa Mindoro sir. Para lang makasurvive din ako sir dahil wala na akong trabaho noong that time na yun sir. Nagnegosyo ako doon para din sa kanya at mapanggatas ng anak ko. Masustentuhan ko. Dumating sa point sir na yun, lumabas kami sir, nagkita kami sa Taguig. Then after namin kumain sir, nag-hotel kami, nag-usap, pero wala naman po nangyari sa amin dahil ang gusto ko lang sa kanya, gusto kong malaman sa kanya na bakit bigla niya akong iniwanan sa ere. Gusto kong tanungin sa kanya na bakit mo nagawang hiwalayan ako na sumunod ka sa magulang mo. Dahil ang gusto dati ng magulang niya sir, hiwalayan ako ng paunti-unti sir dahil babalik na siya ng Japan. Pero kung sinabi nila sa akin sir na malumanay, okay lang naman sa akin sir tatanggapin ko. Pero sana anoin nila yung sarili nila na wala daw akong pakinabang, wala akong naiambag sa pamilya nila, wala daw akong sustento sa anak nila. Hindi na ako nakapagsustento sir dahil nga noong time na umalis ako doon, wala na akong trabaho sir. Pero nung nandun ako sa kanila sir, ako yung gumagastos. Pati sasabihin pa nila yung anak ko na bago lumabas wala daw akong ginastos sir. Napakalaking kalokohan po yun sir dahil kasama ko pa po nun si Elmar Mejia. Siya ang makakapagpatunay na nagbibigay ako ng pangsustento sa anak ko. Pati sa ospital. Teka muna, may anak po kayo? Yes sir. Yes po. Lahat binibigay ko sa kanya. Sasakyan ng magulang ko, sinanla ko. Para lang may ibigay ako sa kanya. Sasakyan ko na Honda Accord, sasakyan ng tatay ko na Montero, binibigay ko sa kanya din. Tapos sasabihin nila, wala daw ako na ibigay sa Nasaan na po yung dalawang sasakyan na yun? Yung wala Accord po, saka sir. yung Montero. Wala na rin. Binigay niyo po doon Ano sir, sa girlfriend niyo. na sir, na benta na po sir. Sino bumenta ng sasakyan? Binenta ko sir, na binibigay ko sa kanya, panggastos niya, pangkasino niya. Ano po yun sir nagbibingo, tapos nagkakasino din sir. Again, ulitin ko po, kahit na ano pong klaseng dahilan ibibigay niyo, hindi pa rin po pwede ma-justify yung ginawa niyo pong pagpaslang doon Yes, sa sir. girlfriend niyo at doon sa dalawa pang inosenteng tao. Nanay Aida, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rapi. Una sa lahat, Nay, kami po'y taus-puso nakikiramay po, Nay. Opo. Andito po ngayon si Jimboy at siya po'y sumusuko sa amin. At narinig niyo po yung kanyang salaysay at gusto niyo pong magbigay ng komento o reaksyon doon po sa mga sinabi niya, Nay. Jimboy, narinig mo ako, anak. Itinuring kitang anak. Pinakain dito, pinatuloy sa aking tahanan. Itinuring kitang anak, alam mo yun. Bakit anak? Bakit mo ginawa sa aking anak yan? Anak, bakit Jimboy? Bakit? Napakasakit ang ginawa mo. Napakasakit sa ibang ina. Ang ginawa mo lang. Hindi ko alam kung anong mga gagawin ko ngayon. Napakasakit anak talaga. Tinuring kitang anak. Anak mo yan. Bakit nagawa mo sa aking anak sa ina ng iyong anak? Bakit mo pinatay? Anak, bakit? Napakasakit talaga, Sena. Napakasakit talaga. Senator Idol. Okay. Wala nang anak.
Okay. Nay, sa muli ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Ngayon naman, kunin natin ng pahayag si Ma'am Laura Desquitado, nanay naman ni Mark Ian, isa sa mga victim. Nanay Laura, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Kami po'y bago ang lahat, nakikiramay po ng taus-puso po sa inyo sa pagkawala po ng inyong anak na si Mark Ian. Sige Nay, meron po kayong reaksyon. Boy, ano bang nagawang kasalanan ni Ram sa'yo? Magkapapata kayo, kaibigan ko ang mga magulang mo, hindi kayo iba sa akin. Kung kayo may problema sana ni Angelica, kayo lang. Ang partisipasyon lang naman nila. Sinundo si Angie at kahatid sana sa airport. Ano bang galit sa dibdib mo? At pati walang alam sa problema ninyo. Pinatay mo pa. Isa lang Jimboy ang anak ko. 5 ang iniwang apo. Hindi ko ngayon alam kung paano ako mag-uumpisa sa 5 bata. Naintindihan mo yun? 5, Jimboy, 5. Paano kami mag-umpisa? Tinanggalan mo sila ng ama. Diyos ko, Jimboy, kung nakikinig ka, bakit nagkaganyan ka? Ano ba? Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan. Bakit biglang pumatay ka ng tao? 3, Jimboy, 3. Paano ngayon ang mga apo ko, Jimboy? May 1 buwang bagong panganak, wala lang ama. 5, Jimboy, 5 ang inulila mo. Sir Rafi, maraming salamat to. At yan, nandyan na yan. Nay, ako po'y nangangako sa inyong 3. Ako po'y magbibigay tig kalahating milyon, tig 500,000 pesos po bawat isa inyo kay Nanay Aida, Nanay Laura at Nanay Levelyn. Kahit papaano sana po makatulong po yon. Ngayon kausapin naman natin si Nanay Levelyn Branzuela, nanay naman ni Joshua. Nanay Levelyn, magandang hapon. Bago ang lahat po, Nay, nakikiramay po kami ng taus-puso. Gusto niyo po magbigay ng reaksyon doon sa mga sinabi kanina ni Jimboy, Nay? Hindi po alam kung ano sasabihin ko. Ang laki ng ginawa niya sa anak ko. Graduating yung anak ko, maraming pangarap sa buhay. Hindi yan adik. Maraming kaibigan yung anak ko, pero bakit ginanyan mo yung anak ko? Ano kasalanan ng anak ko sa'yo? Naging mabuti din siya, kaibigan na nakilala mo siya, pero ba't ganyan ginawa mo sa anak ko? Ang daming pangarap niya sa buhay. Ikaw lang ang kumuha ng pangarap niya. Wala kang puso. Wala kang puso. Kahit kailan, dapat din sa'yo mamatay. Mo. Jimboy, matanong ko lang, bakit nadamay yung dalawa? Kung sabi nga ni Nanay Laura, bakit nadamay yung mga inosente? Kung ang galit mo kay Angelica, dapat kayo lang ni Angelica ang nagkaroon ng kumpantasyon. Bakit nadamay itong 2 inosente? Nung time kasi nun, sir, na pagtapos namin kumain, naiatid ko na doon sa Transcend, sir. Ang ginawa ko po, tinawagan ko siya ulit para may iaabot sana akong pera para sa bata. Magkano yung pera sana? Mag-iabot sana ako ng 3,000, sir. Saan galing 3,000? Pera ko, sir. Paano ka nagkaroon ng 3,000? Wala ka naman trabaho. Binigay po ng girlfriend ko, sir, sa akin. Nagbigay sa'yo ng 3,000 tapos ibibigay mo sana Yes, sir. kay Angelica. Para sa panggatas ng bata, Oh, sir. anong kinalaman nung dalawa? Anong kinalaman ni Mark Ian at saka ni Joshua? Babalik na ako sa kanya, sir, nakita ko siya sa labas, sir, na kausap niya si Tashain, sir. Boyfriend niya na pala, sir. Tapos, meron ka na rin paningin ko, sir, may girlfriend ka na rin, di ba? O Hindi- kung may boyfriend na siya, hindi- may girlfriend ka, kasasabi mo lang, binigyan ka ng Yes, sir. 3,000 ng girlfriend mo. hindi naman pinamigay mo sa kanya. hindi naman ako nagselo, sir. Kumbaga, bumalik lang lahat ng sir, na nandilim paningin ko dahil hindi pa rin siya nagbabago, sir. May boyfriend na siya, sir, sa Mindoro. Insoy yung pangalan, sir. Tapos, makikipagrelasyon pa ulit siya sa Taguig. Wala ka nang pakialam doon. Kasi Yes, sir. hiwalay na kayo, may kanya-kanya na kayong buhay, supposed Yes, to sir. be. So kahit paanong gawin niya sa buhay niya, it's none of your business. Nandilim na lang paningin ko, sir, na bumalik lahat ng sama ng loob ko sa kanya, sir. Kaya, nung naglalakad ako, sir, binaril ko sila, sir. Okay. Yung baril na ginamit mo, ano yun? Service firearm mo sa Philippine Navy na hindi po sir. sinusurrender? Hindi po, Saan sir. galing yung baril? Nabili ko lang din po, sir. Tay, ano pong inyong reaksyon? Sa isang banda, sir, Senador, kaya nagsadya po kami dito sa inyong tanggapan
Kaya lang, hindi po ako mapakali dahil iba't ibang sangay ng gobyerno ang pumupunta po sa bahay. Okay. Minsan, madilim pa. Andyan, inaakyat yung pader ng bahay namin. Nasa second floor ako ng bahay namin po noon. At nakatutok lahat yung kanilang mga long firearms. Alam na alam ko po yun, sir, dahil retired Philippine Navy din po ako. Okay. Sumisigaw na lang po ako na wala po yung taong hinahanap nyo dito. Matagal na po kaming hindi nagkikita, mag-isang taon na po yun, sabi ko, sir. Nung sinabi kong paparating na po si barangay captain, saka lang po sila bumaba doon sa pader. Dahil puro mga bata po yung mga nandoon, sir. Okay. At noong dumating po si barangay captain, ang sabi po ng provincial commander ng PNP sa Pangasinan, isi-search natin yung loob ng bahay nyo, sabi po nila sa akin, kasama si Kapitan. Sige po, sir, para makita nyo na yung taong hinahanap nyo ay wala po dito. At nung nag-usap-usap po kami doon na sa baba, dahil chinik nila lahat ng kwarto, pati kisame, sinabi nila sa akin na kung sakaling kukontak sa inyo, ay ipagbigay alam mo sa aming kaagad. Procedure lang po yun. Tama lang po yung ginawa ng PNP. Wala akong nakitang problema doon. Kasi opo, sir. meron po silang search warrant at meron silang warrant of arrest. Ngayon, Tama lang po yun. nung kumontak po nag-text po yung anak ko dito, sir, noong last week, na sinasabi niya, Tay, Pang, sabi niya, kay Senadora Rapitol po ako susuko, sabi niya. Pumunta po kayo doon para malaman nila na talagang haharapin ko na ito. Total, ito na ang nangyari sa buhay ko, kaya nakagawa ako ng ganito ganyan. Sabi niya, na-discharge ako sa serbisyo, lahat na ng loan, nalunan ko lang, loan mower na lang hindi ko nalunan, sabi ng anak ko. Lahat-lahat po ng mga naibinta na namin dahil itong babaeng to, masyadong maluho kung saan-saan ginagamit. Sa tuwing magsabi ng pera, kaya minsan nagsisinungaling ako sa iyo, Pang. Hiniram niya na naman yung sa sasakyan. Isinanla dahil sabi, pupunta ng Japan. At pag nandun na sa Japan, siya daw ang bahalang papadala dito at tutubusin. Hanggang sa nagalit ako dahil nung huling magkita kami, sir, 2001, wala na siyang sasakyan. Kaya sabi ko, anong klase yan, anak? Babae lang yan. Meron naman siyang choice na kung sa tingin niya hindi niya na kaya yung pag-uugali ng kanyang girlfriend, hiwalay lang niya. As simple as that. Kaysa naman pumatay ka ng tao tapos nandamay pa ng dalawa. Ano pong reaksyon niyo? Yung una niyong reaksyon nung malaman niyo pong pumatay ng tao yung inyong anak? Nabigla ako, sir. Dahil hindi ko alam na kayang gawin ng anak ko yun. Dahil mabait po siya. Bago siya naging militar sa Philippine Navy. Ano pong rango niya sa Philippine Navy? Bago pa lang po siya, sir, Seaman second for Sir Idol. Seaman second class. Andito na yung ating mga member ng PNP. Magpakilala po kayo, sir. Ako po si Police Colonel Robert Baisa po, ang Acting Chief of Police po ng Taguig City Police Station, Colonel sir. Baisa, magandang hapon. Sino Magandang po kasama niyo, Colonel? Sir, ako naman po si Police Lieutenant Tangquerido po, Chief Investigation po ng Taguig, sir. Okay. So, Colonel, ito po yung suspect ninyo at sumuko po siya sa atin at tulad na ng pag-usapan natin, again, one more time, ang akin pong gusto makuhang guarantee sa inyo na walang mangyari sa kanya. Dahil pag may nangyari po sa kanya, I will take it personally. Dahil nirespeto niya po yung programa ko, ang aking tanggapan, me being a senator of the Republic, and then pag may nangyari sa kanya, walang kapatawaran yun para sa akin. So you just make sure nothing will happen to him. Tama po yan, sir. Very good. Wala pong mangyayari po sa kanya po, sir. Okay. Lalo na po at sumuko po sa inyo. At ayoko pong mabalitaan na nanlaban, alam niyo na po, yung mga ganong klaseng salita, hindi po mangyari yun, tama? Tama po. Na siya ay nagpakamatay sa loob ng kulungan, hindi po mangyari yun, tama? Tama po. Okay. So, Colonel, ano pong reaksyon niyo? May dala kayong mga dokumento. Ano po ba yung records meron kayo about the suspect? Sa ngayon po, meron po kaming 4 na warrant of arrest. Okay, bakit 4 po? Karnaping po at saka robbery po. We just filed the case, yung yung murder, doon po sa 3 bago lang po. Kaya po hindi natin pwedeng pag-usapan yung merit of the case, sir. Okay, sige po. Sige po, hindi ko kayo tatanungin. Although kanina nagsalita siya naman kusa nagbigay ng statement tungkol doon. So ngayon,
Pag-usapan natin yung dalawang kaso. Apat po itong hawak namin, sir. Mahaba-haba, marami. Ano po yung pwedeng mabanggit, Colonel, Opo, sir? meron po siyang Anti-Carnapping Act of 2016 sa branch 114 po sa Pasay City. Ano po yung kinanap niyang sasakyan? Ito po ay ano na po, warrant na po ito, sir. Warrant na po ito. Diyan kung ano yung kinanap niya. Wala na po. Okay. Meron pa po dito na Anti-Carnapping 2016 din po. Apat po to, Apat na sir. sasakyan. Apat na ano po ito? Na warrant po itong dala namin. Kaya po, sa apat na warrant, puro carnapping. May isa pong robbery po at saka 3 carnapping po, sir. Sir Jimboy, sabi mo nagbigay ka ng mga sasakyan. Ito na ba yung kinanap mo yung sasakyan para meron kang pambigay? Sabi mo kasi kanina, bumili ka ng sasakyan at pati sasakyan ng tatay mo, naibenta. Hindi. Gusto magsalita tungkol dun sa 3 carnapping Yes, sir. cases? Inaamin ko po yan, sir. Oh, that's good. Totoo po lahat yan, sir. Lahat po yan. Yung una, sir, hindi po 2016 kasi nasa serbisyo pa po ako yan, sir. 2019 po yan, sir, kay Lieutenant Sir Ian Roy Kilat, sir, ng Philippine Navy po. Dahil nung na-discharge po ako, sir, sa Philippine Navy, siya yung nilapitan ko na para matulungan ako, sir, para makuha yung leave balance ko, sir. Okay. Ngayon, sir, nagpasa ako ng mga papers, sir, na mga clearance na para makuha ko yung leave balance ko. Sabi, makukuha ko daw, ganto ganyan. Hanggang inantay ko ng inantay, sir. Malapit na daw makuha. Tapos, dinadrive ko siya kahit wala na ako sa serbisyo. Kasama ko siya lumabas, sir. Hanggang sa, binigay ko yung sarili ko sa kanya, sir. Nag-hotel kami, sir. Si Lieutenant Ian Roy Kilat, sir, ng Philippine Navy, sir. Officer, sir. Okay. Ba't mo kinanap yung sa kanya kung okay naman pala kayo? Sir, pinaasa niya ako, sir. Sabi niya, mabibigay daw yung leave balance ko. Hanggang sa isipan ko na lang na gantihan na lang to, pinapaasa ako ng pinapaasa, sir, na wala pa naman ano. Ginawa ko yun, sir. So, inaamin mo, kinanap mo nang Yes, dahil sir. doon. Na iano ko sa, may isang kakilala ko, sir, na parang pinanser ata siya sa casino, sir. Sabi niya, sige, pasok mo dito. Paano ipapasok? Wala namang ORCR. Pero Kami again, na bahala, kahit na niloko ka, ano pa mang klaseng kasalanan meron itong si Tiniente sa'yo. Yes, Hindi sir. mo dapat kinanap. Mali pa rin talaga. Walang sir. rason na pwede maibigay doon. Yes, sir. Yung 3 pang carnapping cases, Yan, sir. Ay, naamin ko po, sir. ano naman, ibang tao naman yon. Yes, sir. Tapos ngayon sinasanla mo doon sa casino. Yes, sir. Tapos yung isa pa, Colonel, sabi nyo? Robbery daw po. Yung isa po, robbery with intimidation. Ito po, nangyari nung 3rd ng June 2022 po, sir. Yan, Sa inaamin nyo Pasay rin po. din po ay Yes, sir. Kay ano po ata yan, sir. Hindi naman po, sir, hindi ko naman ninakawan, sir. Kumbaga, humingi ako ng tulong sa kanya, sir, na kailangan ko ng pera. Hanggang sa nagtalo kami. Pinapalayas niya na ako sa kondo dahil wala na ako matirahan, sir. Humingi ako ng pera sa kanya, sir. Then di ko alam pala, sir, galit siya sa akin. Kakasuhan niya na daw ako. Sabi niya, kakasuhan niya ako ng attempted murder. Pero, yun nga, sir, kasi aminado naman po ako, nasabihan ko siya na pag di mo ako tinigilan, babalikan kita dyan. Hindi ko kayo pinilit na aminin po yung mga kaso. Yes, sir. Kayo po kusang nagsabi Yes, sir. na inaamin nyo lahat ng warrant Yes, sir. na ibinasa sa inyo ni Colonel. Yes, sir. Okay, kaya napari ako, sabi ko, react ako, good, so hindi na magpahirap ang bataya rito. Yes, sir. Na kasi usually, yung mga suspect dinideny, dito meron siyang sariling pag-amin. So, Colonel, ano maging proseso ngayon dito? ibubuking po ito namin. Ilalagay po sa booking. Ikukuhanan po ng mga fingerprintings. Tapos po, pagkatapos po nito ay ipapadala na po namin sa court na nahuli na po siya. Okay. Opo. Then So, magkakamayroon na po ng yung mga series of hearings. yung kaso niya po na triple murder, may warrant na rin po yun. Wala pa po, sir. Okay, so ang mangyari po, kukunin niyo po siya sa bisa ng 3 warrant. Yung 4 na warrant. Yung 4 na warrant. Yes, sir. And then, tama lang, habang iniintay yung paglabas ng warrant ng triple murder, pag lumabas yun, talagang kahon ng kahon na, hindi na siya makakalabas ng kulungan. Kasi no bail po ate yung 3 murder, tama? Whereas yung 3, paano ho yan, sir? Bailable yung 3? Bailable po yung 3, yung isa po no bail. Ano po yung isa doon? Karnaping po. Opo. Okay. So, ibig sabihin, mag-stay din na siya sa kulungan hanggang sa Matapos yung... mag-process yung triple murder hanggang sa matapos lahat yun. Yes, sir. Okay. So, maraming kaso, patong-patong. Sorry, sir, mukhang hindi ka nalalabas ng kulungan ito. Oo, sir. Habang buhay, ready ka na po dyan.
Handa na po ako, sir. Tay, ready ka na tanggapin yung anak mo habang buhay, hindi na po lalabas ng kulungan? Wala po akong magagawa, sir. Namin na niya, pagdusahan niya dahil nakagawa siya ng hindi dapat sa batas. Alam ko naman po yun dahil dati akong sundalo, nabanggit ko na sa inyo, sir. Retired din po akong Philippine Navy. Okay. Kaya kaya mo yan, anak. Makisama ka lang, sumunod ka lang sa patakaran. Kung saan ka man nila dadalhin, yan, wag mo lang kalimutan yung tumawag sa Diyos. Darating din at magkakaroon din ng kaluwagan ng lahat. Magandang hapon po ulit sa inyo, Nanay Aida, Nanay Laura, Nanay Levelyn. Tulad ng pangako ko po kanina, ako po ay magbibigay ng tulong sa bawat isa sa inyo. Kahit papaano, sana po makatulong yung 500,000 each. Sagot ko na rin po yung burol. Bukod po dun sa 500,000, cash po yon. Tapos yung sa mga burol, sagot ko na rin po yon. Okay? Sasabi ko lang kay Jimboy, napakasakit ng ginawa mo sa aking anak, Jimboy. Itinawin kitang anak. Alam mo yan. Hindi ko akalain. Nagtiwala sa Angelica para kitain ka. Pero gano'n ang ginawa mo sa akin, sa anak ko. Hindi ka na naawa sa anak mo. Alam mo siya na nga nagsasolder lahat ng mga pagkukulan niyo. Okay. Yun lang po, sir. Sir Rafi, marami po salamat. Opo, Nay. Jimboy, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. May you find peace in your heart. Diyos ko, mahirap tanggapin, pinipilit ko. Hindi ko maintindihan kung saan ang galing yung kademonyuhan na nagawa mo. Gusto ko lang po ng katarungan para sa anak ko. Yun lang po. Ang laki ng kinuha mo sa anak ko. Ang daming pangarap niyan, graduating pa yan. Pero bakit kinanyan mo yung anak ko? Wala sa kasalanan sa'yo. At yung sinasabi mo na magsyota si Angel at saka si Kasey. Hindi totoo yan. Alam niya ng lahat ng kapitbahay dito sa lugar namin. Dahil po nandito ang girlfriend niyan, galing Canada. Kaya malabo yan sinasabi mo. Sir Rafi, magandang hapon po. Ako po yung tatay ni Kasey Joshua Branzuela. Isa pong OFW, sir. Opo. Tay, sige po. Gusto niyo po magbigay ng statement para kay Jimboy, Tay? Doon po sa ginawa ni Jimboy, isa po akong OFW, sir. Sa ilang taon ko pong OFW, 2008 hanggang 2021, nag-case po ako ng malaya sa pamilya ko para lang mabigyan po ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. So, nagplano na po kami, sir, ng anak ko na mag-stop na po daw ako magtrabaho sa ibang bansa. Na kasi po, sir, pag-graduate na rin po siya. Sabi niya pa, ako naman po ang tutulong para sa inyo. Sir, marami po siyang pangarap para sa amin na namuduglaw lang ng ng bula. Para naman po kay Jimboy, di ko maisip bakit nagawa yun. May maraming bagay naman para gawin. Estudyante po yung anak ko, pwede naman sa gulpihin or paluin na lang ng kungan. Pero sa isang liglab, sa lahat ng pinagpagura namin ng anak ko, nung sacrifice siya para sa pag-aaral, ganun-ganun na lang. Sir Rafi, kung ano po yung narapat para sa kanya, yung speech po para kay Tasin at doon po sa dalawang kaibigan niya na sana po makapit namin yung justice po para sa kanya. Makakaasa po kayo, Tay, tututukan namin po itong kasong ito para masiguro na talagang gugulong yung hustisya. Makakuha po ng hustisya yung inyong pong anak. Yan po isang assurance galing sa akin. And I'll make sure, tututukan po namin. Maraming salamat po. Opo, Tay. Sa nanay po ni Tasin at tatay niya, humihingi po ako ng kapatawaran sa nagawa ko. Sa nanay po ni Ram, Ante, patawarin niyo po ako. Pumunta po ako dito para pagbayaran tong kasalanan na to. Ayun lang po, sir. Sige po. Good luck to you, Sir Jimboy. And again, nandito yung ating PNP para sunduin ka na at ang kanilang binigay na assurance, maging kami,
na walang mangyari sa'yo. At Yes, kailangan mo lang harapin yung batas. Sinisiguro ko sa lahat ng manonood, hindi lamang sa pamilya ni si Nanay Aida, Nanay Laura, Nanay Levelyn, at maging sa lahat ng manonood, I will assure you na justice will be served. Tututukan namin yung kaso to para maging maayos, takbo ng kaso sa korte, lahat yung triple murder. We will make sure na dapat talagang justice will be served. That we can assure you. And gagawin ko pong misyon ko yun na masiguro na yung kaso ay talagang gugulong. Okay? Sir Jimboy, Tatay, Julian, doon na lang po yung proseso na lang po. We have to undergo. Again, sasama po isang reporter namin all the way hanggang doon sa presinto para masiguro na talagang maayos yung pag-process ng iyong surrender. Okay? Okay po, sir. Salamat po sa tiwala. Thank you po, Magandang hapon sir. sa inyong dalawa. Senator Rafael. Thank you po, Colonel. Sir, thank you po. Thank you, Sarge. Thank you.